Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Mga kapatid, ialay po natin ang banal na Santa Misa para sa lahat ng ating mga kahilingan, mga pangangailangan, at lahat ng ating mga intensyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10,000 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat ng iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babylonia. Ibibilan ko rin yaong Pelistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa
ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, pasalamatan natin ang Poong Nazareno sa lahat ng biyaya, pagpapala at inspirasyon na binibigay niya sa atin upang magkaroon tayo ng matuwid, banal na buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, nakita natin yung rejection, yung hindi pagtanggap na ginawa ng mga Samaritano kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Subalit, napakaganda ang naging reaksyon ni Jesus sa attitude na ginawa ng mga Samaritano. Si Jesus po ay naging mahinahon. Hindi po siya nagalit o nagwala. Hindi po siya nagtampo at nagtanim ng sama ng loob laban sa kanila. Umalis lang si Jesus at nagpatuloy na gawin ang kanyang misyon sa ibang lugar kasama ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, itong nangyari kay Jesus ay nangyayari din sa atin sa kasalukuyan. Madami ding mga taong hindi tumatanggap sa atin. Minsan hindi nila tayo tinatanggap dahil sa ating pinanggalingan. Kung kaya hindi sila naniniwala sa atin, maging sa ating kakayahan, sa ating talento, at kahit na maganda pa ang ating ginagawa o itinuturo o sinasabi sapagkat kine-question nila ang ating pagkatao. At ito po ang masakit. Kadalasan, ang mga taong hindi naniniwala sa atin,
Ang mga taong hindi tumatanggap sa atin, ayon pang mga malalapit sa ating buhay, o kaya yung ating mga kakilala, o kaya yung mga tao sa ating pamayanan, o maging sa ating bansa. Mayroon po akong kilalang negosyante na ngayon ay successful na siya sa kanyang karera. Ang sabi niya po sa akin dati, sabi niya, noong nagsisimula pa lamang daw po siya kanyang negosyo, wala daw po siyang nakuhang suporta sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Ito pa nga daw po ang sabi sa kanya, hindi mo linya yan, kilala kita, hindi ka aasenso, malulugi ka dyan, kaya wag ka nang magtangka, wag mo nang ituloy. May kilala din po akong classmate ko dati, na ngayon ay isa ng abogado. Noong nag-aaral pa po kami, naglabas siya sa akin ng sama ng loob. Kasi daw, binubuli daw siya ng mga dati niyang classmates sa college. Ang sabi nila sa kanya, wag mo nang ituloy yung pag-aubugas siya. Kasi di ka naman magiging magaling na abogado. Kasi noong college, hindi naman kataasan ang iyong grades. At hindi ka naman kagalingan. May mga kilala din po tayong mga inventors na lumalabas sa media noon. Na ngayon, ang nakikinabang sa kanilang ginawang inbensyon ay ang ibang bansa. Bakit? Dahil hindi sila pinaniwalaan ng mga tao sa kanilang sariling bansa. Mga kapatid, sa ating buhay, pwede tayo makaranas ng rejection sa ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, maging sa ating sariling pamilya, sa ating pamayanan. Kapag ito ang nangyayari sa atin, ano bang pwede nating gawin? Katulad po ng ginawa ni Jesus, kalma lang tayo, maging mahinahon tayo. Huwag tayong magalit at magtanim ng sama ng loob laban sa kanila. Magpatuloy tayo sa buhay at gawin ang ating misyon sa pamamagitan ng ating bukasyon at propesyon sa buhay. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating ginagawa at sa ating buhay. Magpatuloy lang tayo sa ating magandang pangarap at mabuting ginagawa sa buhay, lalo na kung ito ay makakabuti sa ating sarili, sa ating kapwa, at magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Kapag po kasi mahal natin na ating ginagawa, focus tayo sa ating goal. At gagawin natin ang lahat sa tamang pamamaraan para magtagumpay tayo. Kaya kahit ano pang rejection, panglalait, chismis na binabato sa atin, ay hindi tayo paghihinaan ng loob at hindi tayo titigil sa ating ginagawa. Katulad po ng ginawa ni Jesus, kung hindi niya po mahal ang kanyang ginagawa, yung pagbalita ng paghahari ng Diyos, wala po sana siyang focus sa binigay na misyon sa kanya ng Diyos Ama na iligtas at tubisin tayo. Siguro ay paghihinaan siya ng loob sa mga pasakit, problema, at pagbabatikos na ginagawa ng mga tao sa kanya noon. At hindi na sana ipagpapatuloy ang misyon niya dito sa lupa. Mga kapatid, ang mga rejeksyon na nararanasan natin sa buhay ay mga pagsubok lamang. Huwag tayong matatakot na harapin ang mga ito. Tumulad tayo kay Jesus. Hinarap niya ang mga ito at pinagtagumpayan. At hindi po si Jesus umalis o kaya palagi po siyang nakadikit sa kanyang Ama sa langit. Ano man po ang pangarap natin sa buhay, ano man po ang mabuting ginagawa natin sa buhay, nagpapahayag man po tayo ng katotohanan, ginagawa man po natin kung ano ang tama, mabuti, matuwid, at kalugod-lugod sa mata ng Diyos, huwag po tayong titigil, ipagpatuloy lang po natin. Sapagkat sa ganitong mga rejection, ang Diyos ay kasama natin
at hindi niya tayo pababayaan. Ipagtatanggol niya tayo at ituturo niya sa atin kung papaano ito harapin, malampasan at mapagtagumpayan. At para mangyari ito, maganda na palagi tayo nakadikit sa Diyos sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal, palagiang pagsimba, lalo na sa araw ng linggo, at palagiang pagtanggap ng mga sakramento. Mga kapatid, ito po siguro ang tanong sa atin. Ano ang ginagawa natin kapag ayaw sa atin ng ibang tao? Ano ang ginagawa natin kapag hindi tayo tinatanggap ng ating kapwa-tao kahit na mabuti ang ating intensyon, ang ating pakay o ating ginagawa? Nagwawala po ba tayo? Nagtatampo po ba tayo? Nagkikimkim ba tayo ng sama ng loob? Tumitigil ba tayo sa ating magandang ginagawa? Tumitigil po ba tayo sa ating pangarap? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumanihin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang ating itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kahawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagka makasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, dulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangailangan at mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangal
maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman, hindi ang pastulan do'y himlay. Malinaw na batis, pamatid buhaw sa tamang landas. Ako'y babanagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman, dilim at panganib, siyang mapangin. Bisig niyang kapit at ang bibig, aangain niya nga ang sagana ng buhay. Kanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makaisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humahay kayong taglay ang kapayapaan at pagpapala ng Poong Jesus Mas Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag